Yes po, isang magandang araw po sa ating lahat mga kabarangay. So yan po, pare-pareho po na tayo na alam na natin ngayon kung kailan po ang halalan ng barangay at SK election. Dahil nga po, nagdesisyon na po ang Korte Suprema na yan, legal daw, walang nilabag na batas at walang postponement po na nangyari at ang pangyayari po na pagkabalam or pagpapalit ng petsa ng halalan ay insidente lamang at yan po ay epekto lamang po ng ginawa sa ayos ng termino ng barangay at SK. At mga kabarangay, ang bilang po ng mga bumoto para sa constitutionality po ng nasabing batas RA 12232, 8 po yung nasa panig po ng RA 12232. 5 yung tumutol, 2 po yung hindi po bumoto. So ibig po sabihin kung bumoto din sila ng 7 dahil 15 lamang po o 15 po ang bilang ng NBank. Pero hindi naman po ibig sabihin mga kabarangay na kahit sabihin na natin 8-7 isa lang ang over ay wala po yun. No po. Kahit ano po ang mangyari kung sino po yung over o sino po yung mas nakakarami kahit isa lang yun po yung siyempre yun po yung naaaprobahan. So mga kabarangay, ako po sa ganang akin, kahit na yan po ang naging desisyon ng korte na lamag po sa aking kalooban, syempre po kailangan tatanggapin na yan ng maluwag sa ating dibdib dahil sila po yung kataas-taasang hukuman, sila yung last resort ng ating batas. So yan po mga kabarangay ang dapat po nating sundin. Yan ang sinasabi po kasi ng batas. At balikan po natin ang COMELEC. Yes po, sinasabi nga po ni COMELEC Chairman sa kanyang mga interviews na parang nabunutan po siya ng tinik. Tuwang-tuwa na po. Yes po, parang sabi nga niya nakahinga na nga po dahil yan nga po may desisyon na nga po ang korte sa legalidad ng RA 12232. Kaya ayon po sa kanya ay magpo-full blast na po sila sa paghahanda. Yes po. Dahil ang mangyayari po sa susunod na taon, November 2, 2026, ay 2 event po ang magaganap. Tradisyon at eleksyon. So, bagamat na napakarami din po natin question sa petsang yan, ng halalan, ay wala na po tayong magagawa. So, yan na nga po yung mangyayari. At sa lahat naman po na nagsasabi na baka po hindi na naman matutuloy sa November 2, 2026, baka baguhin na naman daw po. Mga kabarangay, kapag nandun na tayo siguro, tsaka na natin pong pag-usapan yan. Malayo pa yan. Pero ang masasabi ko lamang po sa inyo, dahil na-postpone na nila, naging constitutional ito, sa palagay ko po, nasa kanilang mga kamay na naman ang buhay ng barangay at SK election. Anumang oras, anumang araw na gustuhin po nila na baguhin ito ay pupwede na po. Pupwede po dahil yan nga po may jurisprudence na sila naging constitutional nga po. Yung hindi naman daw nila pagpo-postpone, paglilipat lang, pagsasaayos lamang po. At kaya po natin nasabi mga kabarangay na pupwede po o pwede pa rin maulit ito or pwedeng maging paulit-ulit dahil wala naman pong sinasabi yung ating batas na isa o hanggang 2 beses lamang po na pwedeng mag-postpone o pwede pong baguhin ng ating mga mambabatas ang barangay at SK election. Unlimited po yan mga kabarangay. Kaya sana naman po ay kung tayo po ay talagang hindi po sang-ayon sa mga pangyayaring ito, sa nangyaring ito, malapit na naman din po yung 2028. So nasa ating mga kamay po
kung uupo pa sila o hindi. At ganun din po sa mga nakaupo. May ginawa man o wala, congratulations sa inyo. Extended na kayo. At ang holdover capacity ninyo ay magsisimula sa December 1 hanggang November 2, 2026. So, isang taon yan na maaring kung yung mga dating walang ginagawa ay pwede po nang magbago, at yung mga may ginagawa naman o tama yung ginagawa nila ay maaari pong lalo pa nilang maisaayos, mapabuti yung kanilang serbisyo sa kanilang mga kabarangay. At alalahanin po ninyo na isinusulong na po yung Magna Carta for Barangays. So napakalaking benepisyo yan para sa inyong mga barangay officials. Kaya siguro panahon na magbago na po ang lahat, lalong-lalo na yung mga talagang pabaya sa kanilang posisyon, yung mga posisyon lamang po, yung hangad. Yan po yung pagkakataon po ninyo. Isang taon po na palugit para po baguhin yung sistema ng inyong pamamalakad. At inuulit ko po doon po sa mga titinong, mga barangay captain, deserve po ninyo yan. At yan po ay karapat-dapat na ibigay para sa inyo. Congratulations po muli. Kaya sa mga barangay po na may mga matitinong mga barangay officials, congratulations po sa inyong lahat. At sa mga barangay naman po na may mga pabaya at wala namang ginagawa mga barangay officials, ay pansamantala condolence po sa inyo. At ayusin na lamang po ang pagboboto sa susunod na eleksyon po ng barangay. Pero sa nakikita ko po mga kabarangay, baka po mag-request ng amyenda itong si COMELEC Chairman George Garcia sa 20th Congress para amyendahan o i-move ng kaunti itong schedule ng halalan sa November 2, 2026. Yan po ay akin lamang na naisip dahil nga po kung natandaan po ninyo, pinagpaliban po o sinuspindi po ng COMELEC ang voters registration nito pong nagdaang November 1 hanggang November 2 dahil nga po sa pagseselebra ng isang sagradong tradisyon ng mga Katoliko. Ito nga pong All Souls Day. So, pwede po at maaari po na mangyari yan mga kabarangay. Pwede po kasing amyendahan na yan ng 20th Congress. At sana po mga kabarangay ay gawin na ito ng mabilisan yung pag-aamyenda po. At talagang dapat naman po na amyendahan ito. Tiyak po na maraming mga botante, pabor man sa November 2 o hindi, ay tiyak po na papayag po or mas gusto po nila na maamyendahan na ito para mailipat po yung November 2, 2026. Yes po. So hinihiling natin sa ating Kongreso na sana ay masilip na agad nila ito at ito ay maamyendahan na sa mabilisang panahon. Dahil nga po, ayan, talagang otomatiko, legal na ang RA 12232. Yan na po yung batas na masusunod talaga. So, Congress, siguro po, pwede rin amyendahan na ito. At para doon naman po sa mga kaibigan o kasama na aspirante, sana'y wag naman kayong mawalan ng pag-asa. Ipagpatuloy po lamang yung ating mga mabubuting gawain at ipakita yung ating pagnanais talaga na manungkulan makatulong sa ating barangay. Dahil ang pamumulitika naman po ay dapat hindi lamang sa panahon po ng halalan. Makikita talaga yung tunay na politiko na walang panapanahon, walang pinipiling panahon po ang pamumulitika ng isang tunay na politiko. So muli po, move on na tayo at paghahandaan na lamang po yung darating na halalan sa 2026. At muli po, doon po sa mga nakaupo, congratulations po sa inyo. Nasa inyong po ngayon ang lahat ng pagkakataon para maipakita po ninyo sa inyong mga nasasakupan na kayo po ay dapat pa rin ibalik sa serbisyo. At para naman po sa mga botante, sana po ay maging aral sa ating lahat ang mga pangyayaring ito para sa mga darating po na halalan. Lokal man yan, barangay man yan, o kahit anong halalan po ang maganap, ay lagi
bumoboto po tayo ng tama.